Nagsimula ang pelikula sa Rosarito, Mexico, kung saan ang ating pangunahing karakter, na si Nero, ay tinatangkilik ang magagandang tanawin sa labas ng kanyang bahay. Ang kanyang anak na si Taylor ay masama ang loob dahil sila ay lumipat mula sa England patungo sa Mexico. Hindi maganda ang pakikitungo niya sa kanyang ama at naalala ni Nero ang tungkol sa kanyang kamakailang namatay na asawa. Pagkatapos ay sumakay si Taylor sa kanyang kotse na maghahatid sa kanya sa paaralan habang si Nero ay nasa cellphone kausap ang consultant upang ibenta sa kanya ang isang hybrid na arkitektura ng seguridad at pagkatapos ng ilang negosasyon, sinabi ng lalaki na tatawagan niya siya sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Nero ng tawag mula sa paaralan ni Taylor upang ipaalam sa kanya na nasangkot siya sa isang gulong ngayon. Sinabi ng punong guro kay Nero na si Taylor ay nasa kanyang huling pagkakataon at masisipa sa paaralan kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-uugali. Sa sandaling makauwi si Taylor mula sa paaralan, hindi niya pinapansin ang kanyang ama at sinubukan umalis hanggang sa sinigawan niya siya. Nais ni Nero na parusahan siya, ngunit ipinaliwanag ni Taylor na tinatawag siya ng mga bata sa paaralan na orphan boy at pinagtatawanan ng kanyang namatay na ina. Sinabi sa kanya ni Nero na hindi makakabuti ang karahasan at gusto niyang palakihin si Taylor tulad ng nais ng kanyang ina para sa kanya. Ayaw ni Taylor na marinig iyon at lumayo para lang isara ang pinto sa likod niya. Habang lumilipas ang panahon, nanunood si Taylor ng mga video ng pakikipaglaban para malaman kung paano lumaban. Sinusubukan niyang turuan ang kanyang sarili hanggang sa pumasok ang kanyang ama. Nang makita ng kanyang ama ang kanyang pinapanood, tumanggap si Taylor ng isa pang lecture bago sabihan na gawin ang kanyang takdang aralin. Ilang sandali pa, si Nero ay gumagawa ng ilang trabaho hanggang sa siya ay binaril sa leeg ng isang uri ng tranquilizer. Dahil dito ay bumagsak at nawalan ng malay si Nero. Nang gabing iyon, tuluyang nagising si Nero sa isang tunog ng cellphone. Sumagot siya para lang marinig ang isang lalaki sa kabilang linya na nagtatanong tungkol sa kanyang pagiging isang security consultant na naninirahan sa Mexico na siya ay tumatakas. Sinabi ng lalaki na alam niya kung sino siya at nagsimula na ang laro. Kasabay nito ay natuklasan ni Nero na nawawala ang kanyang anak at magulo ang kanyang silid. Mabilis siyang nakatanggap ng video ng kanyang anak sa isang maliit na silid na may camera na nakatutok sa kanya. Nanumpa si Nero na kapag sinaktan nila ang kanyang anak, sisimulan niyang patayin ang lahat at pumayag ang lalaki at alam niyang si Nero ang pinakamagaling. Binanggit niya na gusto niyang gumawa ng trabaho si Nero para sa kanya at dahil nasa gas chamber ang kanyang anak, limitado ang oras niya bago siya mamatay mula sa pagkalason sa carbon monoxide. Ang tanging paraan para makalaya ang kanyang anak ay kung gagawin ni Nero ang kanyang expertise, ang pagpatay. Sinabihan itong pumunta sa kanyang garahe na naglalaman ng mga armas at isang vest na may nakakabit na kamera. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang kotse, partikular na isang bulletproof na SUV. Pagkatapos ikarga ang gear, sumakay siya at nakatanggap ng mga coordinate ng pupuntahan at pinayagang makipag-usap sa kanyang anak. Sinabi niya sa kanya na magiging okay ang lahat at natapos na ang tawag. Sinabihan si Nero na kapag natapos na ang unang misyon, makakausap niyang muli ang kanyang anak. Nang sa wakas ay dumating na siya sa tinutukoy na lokasyon, ipinarada niya ang kanyang sasakyan at sinabihan ng misteryosong lalaki na pumunta sa katabi niyang hotel kung saan nagaganap ang isang pulong sa pagitan ng dalawang kartel. Nais nilang pag-isahin ang mga kartel at iyon ay magiging isang napakalakas na hukbo. Pagkatapos ay inihayag ng lalaki ang kanyang mukha sa atin na si Mazomo at gusto niyang patayin ni Nero ang lahat sa pulong na iyon. Sinabi sa kanya ni Nero na tumatanggi siyang gawin ito ngunit kalaunan ay nakumbinsi dahil papatayin nila ang kanyang anak. Dahil oras na para maglaro ng Call of Duty Warzone at magbabagsak ng nok para lamang sa isang tawag sa cellphone sa kanyang anak, tinanggap ito ni Nero. Gamit ang kanyang live body cam ay lumakad siya papasok sa hotel at dito na magsisimulang maging malaimpyerno ang lugar. Siya ay nagpaputok ng isang baril at pinabagsak ang security pati na rin ng maraming tao sa paligid ng mesa. Gumanti sila ng putok gaya ng inaasahan ngunit hindi iyon nagpatinag kay Nero at nang matapos siya ay tumungo siya sa kusina ngunit wala na siyang mga bala. Nakipagmano-mano siya sa dalawang lalaki ng sabay at pareho silang pinatay. Tumakbo siya palabas at bumalik sa kanyang sasakyan para lang batiin siya ni Mazomo. Ang kanyang gantimpala pagkatapos ay ibinigay sa kanya at si Taylor ay pinahintulutan ng isa pang tawag sa kanyang ama. Muli, sinabi ni Nero sa kanyang anak na kailangan niyang magtiwala sa kanya at magiging maayos ang lahat. Tinapos ni Mazomo ang tawag at sinabi kay Nero na bibigyan niya ang kanyang anak ng sandwich at ilang gatas.
Ibinigay kay Nero ang lokasyon ng kanyang susunod na pagpatay, at si Mazomo ay naglakad pabalik sa isang silid na puno ng mga tao na bumati sa kanya sa pagpili ng pinakamahusay na mamamatay tao upang tapusin ang trabaho. Sa pamamagitan nito, naghanda ang mga tripulante para sa susunod na operasyon at ang kasosyo ni Mazomo, na si Donovan na isa pang pinuno ng cartel ay nagtanong kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Balik tayo kay Nero, dumating siya sa pangalawang lokasyon at sinabihan tungkol sa kanyang susunod na target. Isa siya sa pinakamasamang tao sa planeta at sangkot siya sa bawat karumal-dumal na krimen at walang isyu si Nero sa paglalagay ng bala sa kanya. Nang nasa gate na siya, nakita ng security guard ang camera at binutukan lang siya ni Nero na nagpasaya sa kanyang audience. Binuksan ni Nero ang kanyang adrenaline pumping at sumiklab ang feeding frenzy kung saan tinapos niya ang lahat ng mga kalaban na naglakas loob na hamunin siya. Matapos baliin ang maraming buto at mukha, sinisigaw ng kanyang mga manunood ang kanyang pangalan at talagang nagustuhan ang kanyang trabaho. Matapos sumiklab ang isang putukan, pinatay niya ang lahat ng lalaki sa paligid niya nang walang awa. Patuloy siyang sinusuportahan ng kanyang cheerleading squad at ang mga tauhan ni Donovan sa ngayon ay nagkatinginan, malinaw na may ibang motibo sa paglalaro. Sa kalaunan, tinutukan ni Nero ang kanyang target ng baril at kinausap si Mazomo. Inutusan ni Mazomo si Nero na tapusin ang trabaho at iyon mismo ang ginawa niya. At nang isang minuto na lang ang layo ng mga pulis, napilitang tumakas si Nero at bumalik sa kanyang sasakyan. Matapos makumpleto ang isa pang misyon, pinayagan si Nero na makipag-usap muli sa kanyang anak. Sa pagkakataong ito, inamin niya na kasalanan niya ang kaguluhang ito, na dati siyang nagtatrabaho sa isang intelligence agency sa sektor ng Special Forces, at ito ang eksaktong dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina. Sumali si Mazomo sa tawag at hinimok si Nero na sabihin ang kwento. Inamin ni Nero na may nagtaksil sa kanya at ibinunyag ang kanyang identity kaya kinuha nila ang kanyang asawa at kahit anong pilit niyang ibalik ito ay hindi sapat. Pagkatapos ay hinanap niya ang lahat ng sangkot at pinatay silang lahat na naging dahilan upang maalis siya sa serbisyo. Parehong humingi ng paumanhin si Nero at ang kanyang anak sa isa't isa at naging emosyonal ang asawa ni Mazomo na si Alanza sa pakikinig dito hanggang sa maputol ang feed. Sinabihan ni Mazomo ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa finale, ngunit magkasabay na sinimulan ng dalawang lalaki ang pagtutulakan hanggang sa turuan sila ni Mazomo ng leksyon. Pagkatapos ay naghiwa siya ng sandwich at inalis ang crust nito bago lumabas para bigyan si Taylor ng kumot at ang sandwich na ipinangako niya kay Nero na ibibigay niya sa kanyang anak. Gayunpaman, itinulak ito palayo kaya umupo si Mazomo at humingi ng paumanhin kay Taylor dahil sa pagkagambala sa kanyang buhay. Nangako siya na kapag natapos na ang kanyang ama, pareho silang mapapalaya gayunpaman. Sinabi sa kanya ni Taylor na alam niya na may plano si Mazomo na patayin siya dahil nakita na niya ang kanyang mukha at lumabas si Mazomo at iniwang mag-isa muli si Taylor. Kinaumagahan ay papunta pa rin si Nero sa susunod niyang destinasyon nang mag-usap sina Mazomo at Donovan. Sinabi ni Mazomo kay Donovan na kapag natapos na si Nero sa ikatlong misyon, pagmamayari at pangangasiwaan niya ang lahat ng bagay sa lugar na iyon dahil patay na ang lahat ng kanyang kakumpetensya sa kartel. Si Donovan ay stress pa rin, gayunpaman, dahil tila maraming beses na niyang binayaran si Nero sa nakaraan at alam na kung mabubuhay siya sa susunod na misyon, lahat sila ay nasa panganib ng kamatayan. Pagkatapos niyang umalis, kinausap ni Mazomo ang kanyang asawa at sinabing kapag natapos na ang digmaan, gusto niyang gamitin ang kanyang mga resources upang magtayo ng mga paaralan, unibersidad, at ospital tulad ng kanilang pinlano. At habang nagsasalita siya, nagpa siya si Taylor na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at sinusubukan palayain ang kanyang sarili. Samantala, papalapit na si Nero sa kanyang misyon at ipinadala sa kanya ni Mazomo ang kanyang susunod na target na isa sa pinakamataas na boss ng isang kartel na nagngangalang Omar. Ipinagtapat ni Mazomo kay Nero na ang misyon na ito ay halos imposibleng gawin. Gayunpaman, si Nero ay nananatiling hindi nababahala at ang kanyang mga tagapakinig ay gustong-gusto ang kanyang sigasig at sinisigaw ang kanyang pangalan para marinig niya. Si Omar, ang susunod na target ay inalertuhan ng kanyang bantay sa kamakailang mga pagpatay na nagaganap at sinabihan na siya ay isang one-man army. Hindi naniniwala si Omar na ito ang kaso at sa palagay niya ito ay isang coordinated attack ng alinman sa CIA o MI6. Samantala, nakalaya si Taylor at sinira ang isang mesa sa harap niya upang subukang buksan ang pinto. Hindi rin ganoon kasaya si Nero at naghanda para sa pagsubok na darating sa kanya. Direkta niyang pinatakbo ang kanyang SUV sa harap ng gate at naglabas ng ilang bala sa guard pagkatapos ay binuksan niya ang gate ng may tumpak na pagbaril. Nagmaneho siya sa loob at pinatay ang dalawa pang gwardya na dumaan sa gate.
Narinig ni Omar ang putok ng baril at inalerto siya ng kanyang tauhan sa sitwasyon. Si Nero ay medyo kakaiba kahit na habang siya ay nagre-reload at pinaputok ang mga bala sa sino mang dumating sa kanyang paningin. Nagsasaya si Mazomo habang nagpasya si Omar na sumali sa laban. Pagkatapos ay nakagawa si Nero ng quad kill sa loob ng ilang segundo at tumulak pasulong. Hindi siya tumigil at nagtago ngunit marahas siyang binaril at bumagsak sa lupa. Nakita ni Omar ang body cam at sinira ito ng husto sa pagkabigo ni Mazomo. Gayunpaman, medyo masaya si Donovan dahil humina na ang puwersa ni Omar. Gayunpaman, pinalakpakan ni Mazomo ang kanyang mga tauhan para sa sakripisyo ni Nero, at habang naglalakad sila, sinabi ni Mazomo kay Donovan na salakayin nila si Omar at ang kanyang mga alapores ay sumakay sa kanilang mga sasakyan at dumiretso sa labanan dahil mahina ang kanilang katunggali ngayon. Gayunpaman, si Nero ay buhay pa at pinahihirapan para sa impormasyon. Nilapitan siya ni Omar habang siya ay hinahampas. Pagkatapos ay tinanong siya kung sino siya at bakit niya ginawa ang lahat ng pagpatay. Inilabas ni Omar ang cellphone ni Nero na may kuha ng larawan ni Taylor at matalino niyang naisip na ang anak ni Nero ay kinidnap at pinilit nila siyang gawin ang mga pagpatay na ito. Napag-isipan din ni Omar batay sa maliit na impormasyon na ibinigay sa kanya ni Nero, si Mazomo ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinabi niya kay Nero na mayroon siyang beach house at ibinigay ang address bago bumunot ng baril para patayin siya ngunit huminto nang makarinig siya ng putok ng baril sa labas. Ang distraction na ito ay nagpahintulot kay Nero na gumawa ng pag-atake laban kay Omar at sa kanyang mga tauhan, kahit nawala ang kanyang mga kamay madali niyang hinarap ang mga ito. Nang makalaya siya ay kinuha niya ang pistol ni Omar at binaril siya sa kanyang kamatayan. Nagpasya si Nero na iligtas ang kanyang anak at tumakbo palayo. May naghihintay na mahirap na hamon para sa kanya at nagnakaw ng isang laptop at mga susi bago tumalon sa isang kotse at mabilis na umalis, mabilis na nagmaneho sa mga kalsada at isa lamang ang lokasyon na kanyang pupuntahan. Balik tayo sa bahay ni Mazomo, nakipag-chat si Mazomo at ang kanyang asawa kay Donovan. Ipinaliwanag niya na gusto niyang pumasok sa clean energy, edukasyon at mga bagay na ginagawa ng mga totoong kartel. Gusto niyang pumasok sa politika at inalok si Donovan ng upuan sa mesa. Unang binanggit ni Donovan na kailangan nilang iligpit si Taylor at sa kabila ng pagtutol ni Alanza, ibinigay ni Mazomo ang mga susi. Pansamantalang huminto si Nero at binuksan ang ninakaw na laptop upang gamitin ang kanyang kahusayan sa seguridad upang hanapin ang lokasyon ni Mazomo. Si Donovan at ang kanyang mga tauhan ay tumungo sa kinaroroonan ni Taylor. Sumakay siya sa truck na nagbobomba ng carbon monoxide sa selda ni Taylor at tinapakan niya ang gas para magpump ito ng mabilis. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsuot ng maskara ang mga lalaki at binuksan ng pinto para lang makitang nawawala si Taylor. Samantala, sa wakas ay nakarating si Nero sa beach house, ngunit may mga kamera sa paligid, tumingin siya upang makahanap ng daan papasok. Hinak niya ang mga kamera sa labas pagkatapos ay pinunit ang isang kamiseta mula sa likurang upuan upang ilagay sa kanyang kamay. Nagsimula siyang umakyat sa poste ng kuryente at naputol ang eksena sa pagsasabi ni Donovan kay Mazomo na nawawala si Taylor ngunit sinabi ni Mazomo na hindi. Pagkatapos ay tumalon si Nero sa property at sinabi ni Mazomo kay Donovan na walang bata ang dapat masaktan sa kanyang pagbabantay at sinabing inilipat niya ang bata. Si Nero pagkatapos ay sumigaw at ang lahat ay hindi makapaniwala na siya ay buhay pa. Nakilala ni Nero si Donovan na tila magkasama sila noon sa MI6. Sa wakas ay naunawaan niya na si Donovan ang nagtaksil sa kanya at pinatay ang kanyang asawa. Hindi nagatubili si Nero na pinatay siya at si Mazomo ay sumama rin sa panig ni Nero. Isang napakalaking putukan ang naganap hanggang sa magtago si Nero sa bahay. Unti-unting gumapang sa kanya ang kanyang mga kaaway hanggang sa mapatay ang isa sa kanila. Si Mazomo at ang kanyang asawa ay lumaban din laban sa mga tauhan ni Donovan at ang isa sa kanila ay hinarap si Nero na nagpamalas ng magandang laban. Habang nangyayari ito, ganito rin ang ginagawa ni Mazomo at Alanza. Ang lahat ng mga kaaway ay nagpakita ng isang magandang laban hanggang si Nero ay gumawa ng isang malupit na sipa pagkatapos ay isang kahanga-hangang suntok. Si Alanza ay nagawa rin na tapusin ang kanyang kalaban sa parehong paraan at si Mazomo ay lumaban sa ilan sa kanila para lamang magwagi. Pagkatapos ay tinutukan siya ni Nero ng baril ngunit sinabi ni Mazomo sa kanyang asawa na puntahan ang bata at salubungin sila sa loob. Naglakad si Nero sa loob ng bahay at nang makita siya ni Taylor ay tumakbo siya at niyakap siya. Itinutok ni Nero ang kanyang baril kay Mazomo na nagsabi sa kanya na walang magagawa ang pagpatay sa kanya dahil palaging may papalit sa kanya. Sa halip, muling inalok ni Mazomo si Nero at ang kanyang anak ng kapayapaan
ngunit naniniwala si Nero na imposible ito dahil nakita ng mga kartel ang kanyang mukha. Tiniyak sa kanya ni Mazomo na wala nang hahadlang sa kanyang daan dahil pagmamayari niya ang lahat ng ito ngayon. Matapos marinig ang lahat ng ito, kumbinsido si Nero sa kanilang kaligtasan at sumang-ayon sa kanilang deal. Sa pamamagitan nito, kinuha niya ang kanyang anak at nagnakaw ng motorsiklo sa garahe, at sa wakas, pareho silang buhay at malaya. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.